Yan, nagpaligo na naman tayo. Mga kabagis, welcome back sa ating YouTube channel. Yung tanong na, kabagis, kung nabili ko yung aking baboy, nabili niya daw yung kanyang biik na ang gamit ay Pigrolac, no? At pinakain ng pre-starter na Pigrolac sa may-ari. Tapos, yung problema niya ngayon mga kabagis is walang Pigrolac na stock sa kanyang area. So paano daw yun, ano daw yung setup dapat gawin yan para maiwasan yung maiwasan yung pagtatain ng baboy o mabigla sila sa bagong klaseng feeds na ipapakain mo. So mga kabagis, just keep on watching. Tingnan natin ano yung ating take dyan, ano yung ating masasabi dyan sa ganyan na setup. So just keep on watching. Make sure nakapag-subscribe na kayo dyan mga kabagis kung first time nyo pa lang sa ating YouTube channel. Comment down and please do like this video. Thank you. Yun naman yung mga baboy kapag kapaliguan sila. Ngayon, ito mga makabagis, noong nabili ko to, kung napansin niyo, yung mga maliliit pa lang, doon pa sila sa kabilang kulungan. Napakailap sa tao. Takot hawakan, takot mabasa ngayon, oh. Kasi malaki na. So gusto na nilang maligo, mabasa. Ganyan yung setup na ngayon sa ating mga baboy. So going back sa topic mga kabagis, no, na yun nga yung concern is nabili niyo yung biik ninyo na iba ang pakain na brand, tapos gusto niyo pakainin din sa pre-starter habang nakuha niyo sila, na kung nasa bahay nyo na, nabili nyo na is pre-starter, kaso walang same na brand o hindi same yung brand na ipakain ninyo sa kinuhanan ninyo ng biik. So ang take ko dyan mga kabagis, napakasimple lang para hindi tayo mahirapan at walang problema sa basang dumi, no, hindi mabigla yung tiyan ng ating inalagaan, is that manghingi kayo ng konting feeds doon sa may-ari ng nabilhan niyo ng baboy, or bili kayo ng kung ilang baboy or biik yung nabili niyo. For example, yung nabili niyo 10, so magbili kayo ng 10 kilo. Magpaano yan naman sila, ibenta yan nila, or ano bang sa Tagalog nung pabayaran na lang yung kung ano yung presyo ng feeds na binili nila. So isauli mo na lang yung cost, no, ng 10 kilo. And may mga case din na ibigay na lang, no? Ibigay na lang sa may-ari. But para sa akin, mas mabuti bayaran natin yung per kilo, kasi nga mahal yung feeds ngayon. Tulong na lang din natin yan sa ating mga kaibigan or mga kakilala na nag-alaga din ng mga inahin. So maganda yun. So 10 kilo, kung 10 sila, kung 5 kilo, ganyan. Tapos yung nabili ninyong feeds, ihalo nyo yan sa pre-starter na ibang brand na ipakain ninyo. That way, hindi mabigla mga kabagis yung baboy na kakain ng ibang brand. Though the same lang yan na stage pre-starter, pero ibang brand kasi, iba-iba yung mga feeds, kahit magkapareho yung pangalan, pre-starter, grower, starter. Kung ibang brand, iba-iba kasi yung mga pamaraan nila to come up with that stage of feeds. So yun yung pinaka yung ginagawa ko, kaya sinishare ko lang din na paraan. Ginagawa ko yan, mag-mix ako, i-mix ko yun. So kung isang biik, 1 kilo, yung 2 biik, 2 kilo, i-mix ko yan sa nabili kong bagong feeds, para at least malasahan pa rin nila konti yung nakasanayan nilang feeds at hindi sila mabigla at walang basang dumi ang mangyayari. So yun lang, simple lang mga kabagis yung ginagawa ko. Initiative na lang yun, yung initiative ko na lang yun para and then mayroon din kasing mga mga may-ari ng may-ari ng biik na binibilhan mo, na sila na mismo magtanong sa'yo, may feeds ka ba na kagaya nito, na ito yung pinapakain ko. Kasi nakuha ko rin yan mga kabagis na idea doon sa mismong may-ari ng
biik na binilihan ko kasi nga suki ko na yun siya. So ganyan siya, sabihin niya, oh mayroon ka bang feeds kagaya dito, kasi ang feeds namin na pre-starter ahente yan, hindi yan mabili sa iba yung feeds nila mga kabagis, wala dyan sa mga agribit. May mga feeds kasi, kung hindi nyo alam, may mga feeds kabagis na available lang sa mga nagkontrata ng mga piggery o malaking mga babuyan. Doon lang sila magbebenta sa malaking mga piggery, yung bultuhan yung kuha o bintahan nila, hindi po yung isang sako lang. So may mga feeds na ganyan. So yung feeds na gamit nila, pagkakaalam ko walang ganun na feeds sa area ko. So talagang siya na mismo ang mag heads up sa'yo na magdala ka dito, bili ka na lang muna ng ganyan kadami. Ganun yung gagawin natin para iwas basang dumi at walang problema sa mga binibili nating biik. Kasi yung mga ganyang biik mga kabagis, napakamasailan talaga yan. Yung mga kakabili lang yung first 1 week 2 weeks mo na mga biik. So masailan yan sila, and kailangan mo talagang gawa ng paraan para hindi sila magkaproblema sa kanilang dumi. Yun lang naman talaga yung problem sa mga bagong biling biik, yung magkabasa yung dumi. The rest, yung ubo, sipon or malagnat, bihira na lang talaga yan. Out of na lang yan, kumbaga pinaka bihirang mangyari na magkalagnat, magkaubo. Yung basang dumi talaga na common at halos tayong lahat nakaranas na ng ganyan, and gusto kong maiwasan natin yan sa simpleng paraan na alam ko, kaya sinishare ko yan sa inyo mga kabagis, and I hope that makes sense mga kabagis. And kung ang baboy natin mga kabagis ay tawag nito katulad niyan, napakalaking trabaho niyan mga kabagis compared sa dalawa. Tingnan niyo yung katawan sa dalawa, talagang napakalaki na. So sinasuggest ko rin, just in case lang talaga, may option kayo, pumili kayo ng mga biik, at least 45 above days na yung gulang ng biik. When I say 45 above, hindi naman yung kailangan mo talagang hanapin na 45 days ba to before winalay, hindi ganun. Kahit winalay nila ng 30 days, 35 days, so hanap kayo ng mga biik na nagstay na sa kanila for 1 week para ma-add up yun at maging 45 above days ang gulang, like this too. Okay, and heads up ko sa inyo, itong dalawa na to mga kabagis, iba ang presyo niyan sa presyo nun. Do kasabay silang nakuha pero magkaiba ang presyo. So parang technically speaking, ang presyo nito mga 3K bawat isa, tapos yun mga 2.6, 2.5 ito, yung brown. Kaya maliit talaga yung brown. But hindi ako conclude talaga na maliit talaga tong brown na to pagkabenta. Baka hindi alam na hahabol din yan siya sa dalawa. Malay natin, pagka kilo na yan, mabigat din pala. So i-update ko talaga kayo niyan, yung difference sa kilo nila, tong dalawa, yung puti at saka yung brown, kapag mabenta natin, either 2 months mabenta or 3 months mabenta. Ang pinaka goal ko talaga is 3 months maibenta natin para mas mayroong konting sipa when it comes to total of kilos and total of profit, But kung kailangan talaga ng 2 months, may mga kailangan, wala tayong magawa, ibenta rin in 2 months, and then bili na lang din tayo ulit. Ganun na lang kasimple yun. So yun yung gagawin natin, and I guess that's it. I hope mga kabagis na you will continue watching our videos, and please do check those videos natin mga kabagis na in-explain natin
Itong from the start na nakuha natin to, may mga videos ako. Kasi daily ako nag-upload. So technically speaking, sa channel ko na to, makikita niyo yung first day na na-acquire natin to sila, second, third hanggang ngayon. So daily. Kahit sa mga ibang mga inalagaan ko, yung nabenta na, daily din yung iba doon. So you can definitely observe yung progress real time sa mga inalagaan natin. Kung gaano na sila kalaki sa ganyang edad. I-count nyo lang yung days kasi makita nyo naman doon sa upload kailan na makita nyo sa video kung kailan na upload yung ano natin, topic natin na yon. Tapos yung baboy na binibideo natin, yung batch na yon, makita nyo rin ilang days na ano nakalaki. So yun lang, tingnan nyo mga kabagis, if ever mayroon kayong mga concerns at gusto talaga ninyong makita yung mga progress ng mga inalagaan ko real time. So kaya ginagawa ko talaga ito, ina-upload ko daily. For me, itong dalawa talagang daily maninibago ako, meron talagang progress, no? Meron silang kumbaga makikita mo everyday magbabago, lumalaki sila, no? May improvement everyday. So yun, thank you.